May balita tayo mula sa San Mateo, Rizal. Ilang residente ang tila suki na ng mga magnanakaw. Kaya naman ngayon ay balak na ng lokal na pamahalaan na magdagdag ng mga CCTV camera. At yan ay para mahuli na ang mga nawiwiling kabataan. Si Cesar Apolinario, Naka-Alerto 24. Matapos manakawan sa tindahan ng isang taon, nag-ingat na ang pamilya ni Odi Cuevas sa gitnang Bayan 1 sa San Mateo, Rizal. Dinagdagan ng lock ng mga pintuan, pinag-grills pa niya ang harap at likod. Pero nanakawan pa rin ng 3 beses ngayong taon. Pinakahuli nitong nakaraang linggo, sinimut daw ng magnanakaw ang tip box at nagdala ng iba pang gamit at paninda. Siguro may script siya. Inuga-uga niya to, kasi maputol. Hindi niya mabuktan to. Dahil malaki na, ginawa niya, bakit siya ron? Nilagari niya. Bakit siya? Ang kapitbahay niyang si Vanji Santos, 4 na beses na rin nanakawan ang tinitirahang compound. Natangay ang mga alahas at ilang appliances. Spare parts ng kotse sa tinitirahan niyang bahay ang pinakahuling ninakaw. Sabi nung kaibigan ko, naku baka tayo isunod. Hindi naman namin nakalain nung kinabukasan, yun na nga isinunod. Tapos lahat ng cabinet bukas. Sa tala ng pulisya, pinakamaraming insidente ng nakawan sa San Mateo ang gitnang bayan. Umabot na ng 19 sa loob lang ng 3 buwan. Pero nabawasan pa raw ang bilang na ito kumpara sa insidente ng krimen noong 1 taon. Malaking tulong daw ang itinanim na CCTV sa mga kalye sa buong San Mateo. Gaya na lang na nakuna ng CCTV sa Barangay Ampid kung saan makikitang nakatambay sa kanto ang grupo ng kalalakiang snatcher. Nang makatsyempo, agad hinablot ang bag ng biktima. Pero dahil may matang nagmomonitor tulad ng CCTV, agad dumating roon ang barangay at nahuli ang mga sospek. Ito po yung instruction ni Chief PNP, sir, na maglagay ng isang pulis sa bawat barangay. Kasama po rin sila dito, sir, sa panghuli, sa pag-ayos ng mga problema. Kung yun ang mga problema na yan, ay pang-domestic lamang, sir. Bukod sa kaso ng snatching at pagnanakaw, malaking tulong din daw ang CCTV sa mga biktima ng aksidente sa kalsada. Gaya na lang na aksidenteng kinasangkutan ni Gary Consolacion. Nakita kasi ng rescue team ang aksidente kaya wala pang 3 minuto nakarating sila sa lugar. Nabuhay si Gary at ang kabanggaan niya. Maganda yung response kagad na napakabilis at saka kasi kung hindi ganun kabilis yun, baka iba yung mangyari pa. Marami ng buhay ang nailigtas at maraming kaso ng krimen ang narisolba dahil sa CCTV. Kaya balak nilang dagdagan ito sa iba pang lugar, lalo na sa matataong lugar. The camera does not lie. Ang camera is impersonal eh. Walang emosyon yan eh. Kung ano yung nakikita niyan, yun lang ang mailalabas mo. Yeah, so at least, objective siya. Pati ang ating mga mamamayan, natuturuan din natin maging objective sa ating mga pananaw. Pati yung mga law enforcement officers is nagiging objective din sila. Cesar Apolinario, Nakatuto, 24 oras. Sa ibang balita, may pneumonia pa rin ang comedy king na si Dolphy na namamalagi pa rin sa intensive care unit o ICU ng Makati Medical Center. Kaya patuloy na humingi ng dasal ang kanyang pamilya. Kabilang po ang panganay niyang anak na ngayon pa lamang humarap sa media. Live mula sa Makati Medical Center, nakatutok si Aubrey Carampel. Rhea, nananatili pa rin sa ICU ng Makati Medical Center ang comedy king na si Dolphy dahil sa kanyang pneumonia. Yan ay ayon sa kanyang panganay na anak na si Manny Boy at anak na si Kit na first time na humarap sa media. Sa unang pagkakataon ay pumayag na makapanayam ng media ang panganay na anak ni Dolphy na si Manny Boy at ang isa pa nitong anak na si Mariquita o mas kilalang si Kit na kapwa galing Amerika. Umuwi raw sila agad matapos mabalitaan na nasa kritikal na kondisyon ng amang si Dolphy. Kwento nila, nananatili pa rin sa ICU si Dolphy. May pneumonia pa rin daw ang comedy king at kasalukuyang nagpapahinga. Hindi rin daw muna siya sumailalim sa dialysis ngayong araw. Minsan daw, sinusubukan pang magsalita ng comedy king. Ang pneumonia niya is being treated accordingly ng antibiotics. So, he's improving naman. Responsive pa siya. This morning we were there. Kanina po. Kanina. Responsive siya. Ang vital signs niya stable so far. So, pag tinatawag mo siya, Daddy, migising naman siya. Tapos minsan, pag hahalik ka sa kanya, gaganon siya sa'yo. I love you, Daddy. Gaganon niya yung muso niya, hahalik din siya. Bilib din yung mga doktor sa kanya. Sabi niya, bilib kami sa Daddy mo talagang gusto pa niya mabuhay talaga. Nililimita pa rin daw ang mga bumibisita kay Dolphy. Halinhinan pa rin sa pagbabantay ang kanyang mga anak. Mas nakatutok daw sina Manny Boy at Kit sa mga ginagawang procedure sa ama.
dahil ang mga trabaho sa Amerika ng dalawa ay kapwa nasa medical field, lalo na si Kit na isang dialysis technician. Ang concern namin talaga yung comfort niya. So, kasi Kuya Boy and I are both in the medical field. So, pag may nakikita kaming hindi dapat, nagko-comment kami. Pero pagdating dun sa mga procedures nila, hindi kami nakikialam. Doctors na po? Oo. Nagsasuggest lang, pero we don't meddle through yung business nila. Aminado ang pamilya na mahirap ang pinagdadaanan nila ngayon, pero mas lalo raw pinapagtibay ng pagsubok na ito ang kanilang samahan. Sang-ayon naman ng pamilya na si Eric ang siyang italagang mag-oversee sa pangangalaga sa ama. Sabi ko, walang problema And sa akin. Eric is very good at that. Sabi ko, He keeps us updated. yeah. So, kaya siya ang in-assign din ng daddy ko. Kasi tsaka wala kami kasi dito, so since siya ang lagi nandito, siya ang in-assign. Nagpahatid muli ng pasalamat ang pamilya sa patuloy na nagdadasal para sa agarang paggaling ng Comedy King. It makes a big difference at saka it means a lot to the families, lahat ng nagdadasal. Yeah, sobra. Maski na hindi lang dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, talagang mga Pilipino, mga kaibigan ko sa States, talagang lahat sila sinasabi na It's a pinagdadasal. prayer brigade talaga eh. So, Rhea, sa July 25 ay ipagdiriwang ng Comedy King ang kanyang 84th birthday, pero hanggang sa ngayon ay wala pa raw definite plans ang pamilya. Depende pa raw sa magiging kondisyon ng Comedy King. At wala na ring inalabas na medical bulletin ng ospital ngayong araw. Rhea? Maraming salamat, Aubrey Carampel. Chika Minute! Kapanapanabik ang pagtatapos ng unang aklat ng Kapuso Soap na Luna Blanca, kung saan magkakahiwa-hiwalay na ang mag-iinang Rowena, Luna at Blanca. Ang dalawang bida magiging teenager na din. Makichika ulit kay Aubrey Carampel. Pwesto namin yan. Balik niyo yung mga kinuha nyo. Di ba po, para naman po ito sa lahat? Isang malaking eksena ang dapat abangan sa nalalapit na pagtatapos ng unang aklat ng Luna Blanca. Magkakawalay na kasi ng landas ang mag-iinang Rowena, Luna at Blanca dahil sa pagguho ng basura sa Payatas dump site na tinitirhan nila. Hindi raw dapat palampasin ang mga nakakaantig na eksena na siyang magsasara sa unang yugto at siyang magbubukas sa ikalawang aklat. Magkakaroon ng landslide doon sa Payatas kung saan kami nakatira. Tapos magkakahiwalay kami ni Luna. Ang may iwan sa akin si Blanca. Ito na yung transition ng paglaki nila. Salamat sa Diyos. Si Camille pa rin ang gaganap na Rowena sa ikalawang aklat. Pero sina Luna at Blanca gagampanan na ng mga GMA Queen royalties na sina Bea Binene at Barbie Forteza. Mamimiss nga raw ni Camille ang kakulitan ni Mona at Jillian na kanyang mga anak-anakan. Mas magaan kasi yung trabaho dahil nga you're working with kids na masayahin, makukulit, mahilig maglaro. So parang gumagaan yung trabaho pag nandiyan sila. Blanca, patay na si Lolo. Marami nga ang humahanga kina Jillian at Mona na nagpakita ng ibang lalim sa pag-arte. Salamat po sa pagsuporta at pagpanonood niyo ng Luna Blanca. Sana po lagi niyo po ito panoorin. Sana po lagi niyo po panoorin yung Luna Blanca. At saka sana po yung mga ibang bata po dyan, lagi po silang manood ng Luna Blanca. At sa mga walang sawa raw na tumatangkilik sa Luna Blanca, ito raw ang masasabi nila. Sa letrang A. Ayos! Aubrey Carampel, updated to showbiz happenings. Sa letrang Dingdong Dantes nagkwento tungkol sa bago niyang pelikula na Tik-Tik, The Aswang Chronicles. Tutukan yan. Mike? Salamat, Pia, dahil konti ang huli nitong mga nakaraang araw dahil masungit ang panahon, tumaas tuloy ang presyo ng ilang isda ng hanggang 30 pesos. Mula sa Cubao sa lungsod ng Quezon, nakatutok live si JP Soriano. JP? May kapuna na nga para sa marami nating kababayan, pero alam mo dito sa ating kinilalagyan sa Mega Q-Mart sa Quezon City ay makikita mo busy-busy pa yung mga tendera ng isda. At ayon sa mga nakausap natin, Mike, na vendor ng isda rito ay dumumal daw ang kanilang bentahan. Ito ay simula ng sumama ang panahon dahil sa low pressure area nitong mga nakarang araw at tumaas ang kanilang mga panindang isda mula 20 hanggang 30 piso.
Sa aming pagtatanong, Mike, sa mga tindera ng isda dito sa Mega Q-Mart sa Quezon City, ang galunggong daw ay may pinakamataas na itinaas na nasa 30 pesos. Mula sa 70 pesos kada kilo, Mike, nung isang linggo, ngayon nasa 100 pesos na kada kilo. Tumaas din, Mike, ang presyo ng ibang isda tulad ng matambaka na 120 pesos para po dun sa mga habol pa sa mga palengke. Ang alumahan na nasa 140 pesos na ngayon, yellowfin sa 120 pesos kada kilo, ang tawilis 70 hanggang 80 pesos. Hasa-hasa nasa 180 pesos kada kilo. 130 pesos naman ang kada kilo ng salay. Bisugo at alumahan ay nasa 140 pesos. Ayon sa mga tindera, Mike, madalang daw kasi ang paglaot ng mga mangingisda kaya kaunti lang ang kanilang hango ngayon. Malaking epekto rin daw talaga yung pag-uulan sa malaking bahagi ng Luzon, gaya ng Cavite at iba pang lugar sa paggalaw ng presyo. Pero ang mga isdang tabang naman, good news, medyo bumaba po ng 10 to 20 pesos ang presyo. Ang tilapia at maya-maya nasa 70 pesos ang kada kilo, habang ang bangus ay nasa 100 pesos lang kada kilo. Di naman gumalaw, Mike, yung presyo ng ilang seafoods gaya ng tahong na madalas din nating inahain, at dahil dito, Mike, ay umaaray na nga yung ilang mamimiling nakausap natin kanina. Nagtitipid na lang. Tipid na lang, tapos party-party na lang. Maraming halimbawa maliliit. Pagpaparty-party sa mga bata. Kasi nga ho yung panahon na hindi makalabas ng husto yung mga namamalakaya dahil natatakot din sila, baka tumabang bangka, ganon. Tapos yung naman, yung iba naman, ayaw na rin lumabas dahil pagka malakas ang hangin, wala rin humahuling isda. Dahil nabubulabog din yung isda, lumalayo din yung isda sa dagat. Oh, Mike, alam mo sa ngayon, bukod sa isdang tumaas, tumaas din ang nagumalaw din ang presyo ng ilang pangunahing gulay dahil din yan, Mike, sa masamang panahon. At ayon naman sa DTI, kapag sumasama daw ang panahon ay talagang yung mga isda at gulay ang unang naapektuhan ng presyo. Pero para po dun sa mga habol pa, meron pa mga isdang available dito sa Mega Q-Mart. Mike? Ay, di bale, JP, medyo gumaganda-ganda na ang panahon. Sana gumanda na rin ang mga presyo. Maraming salamat, JP Soriano. Sa Amerika, kotseng napadaan sa lubak, mistulang lumipad. Lakaw ng motorsiklo nakitang ibinibenta sa internet. At matapos mag-akusang may game fixing sa PBA, basketballistang si Don Aliado, pinagmulta ng ₱250,000. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.